sobra-sobra ako magpakain talaga sa breeder. Mas sarap na pagkain. May vitamins, lahat-lahat kompleto. Tapos, isisingit ko na yung Wakamoto ko. Huwag kayong maniniwala sa mga kumpare at mga kaibigan. Eto magaling to, tapos siya hindi pa rin nananalo. Linoloko lang kayo nun. Walang ganon. Ayan. Third overall champion yan ng Capcom. Yon, magandang araw sa inyo mga kaibon. Nagbabalik ang Awa Naturo Vlogs. And for today's video, nandito pa rin tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite. At may nabisita ulit tayong magaling na pigeon puncher. Bali, pangalawang balik na natin to. Ayan, silipin natin yung maganda niyang look. Tara, samahan nyo ako. Let's go. Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Roderick Bergoña, aka Tisoy, ang pigeon puncher ng Dasmariñas, Cavite. Welcome kayo dito sa look ko. Ito mga kaibon, ang ganda. Tara, silipin natin yung kanyang bagong look. Tara, let's go. Bali, saang section yan, sir? Ito, norte. Ito, south. South. Ito yung kanyang pang north, oh. Bali, may ilang ibon to, sir, pang north mo? Siguro mga mga 15 pieces. Dami, ah. Pero nag-overfly na dyan, mga 14. Ang dami naman, sir. Ang daming overfly. Puro club ring. Wala nagbabalik. Tapos ito ang section ng pang-south ko ngayon. Ito. Oh, may laman na agad, ah. Yan ang south. Ilan ang ilalaro mo ngayon, south, sir? Siguro mga 8 sa Sky, CFL, tsaka CFPA. Tatlong club. Mga nawala sa akin, mga lumilipad na mga isang buwan na lumilipad. Nawawala pa. Baka nadadaanan, sir, nung galing karera. Malamang, ang kutob ko doon, nakakable. Kaya nauubos. Sayang nga eh. Ang dami ko sanang panlaro. Ayan lang ang natira. Kukunti na lang. Siguro, 6 sa Sky, 6 din sa CFPA. Yun ang natira ko. Ang mga naubos, siguro mga 14 pieces. Dami. Overfly lahat. Sayang nga eh. O kaso, wala naman nagbabalik sa mga tropa natin nag-iibon. Lalo pag club ring, walang nagbabalik. Buti pa pag commercial na rin. Pag commercial, panay post. Pero pagka club ring, walang nagpo-post. Awit. Yun ang ano na yun ang labanan natin ngayon sa industriya natin na to. Bihira ang good Samaritan. Lalo sa ibon. Marami, puro puro talaga nag-aabang na lang. Kaya ako, pag nakakahuli ko, post kagad, club ring man o commercial. Kasi ang balik no, maganda ang balik eh. Etong look mo, sir, magkano din nagastos mo? Hindi ko na maano, basta nung sumobra sa 100,000, hindi na ako nagano eh. Hindi na ako nagbilang eh. Pero ito, kinuha ko to sa panalo. Sa panalo tsaka sa benta ng ibon, nakuha ko to look na to. Naglabas man ako sa pera kong konti, sa bulsa ko, konting-konti lang. Bali, kamusta, sir, yung karera mo nitong katatapos lang na South Race? Itong South Race, yung South nawala lahat ng katbalogan. Pero nakaparte ko kay sa palaro ni Joseph Dipad ng Survivor tsaka yung Butasan. Pero sa overallan wala tayong nakuha. Pero maganda-ganda rin ang nakuha ko na premyo ron. Dahil halos nakabawi rin. Tapos itong nakaraang summer race, bitaw na San Roque, ayun, nakalap winner naman tayo. Pagdating naman ng last lap, medyo hindi tayo sinuwerte nung last lap. Hindi nakauwi yung ibon natin. Pero ganun pa man, masaya pa rin ako kasi nagbigay ng karangalan yung ibon ko kahit na isa na lang yung panlaro ko. Nagkaroon pa ng trophy tsaka certificate na naman. Yun, maraming salamat kay Sir Roderick. Siyempre, congrats sa kanya. Ayan, ipapasyal naman tayo ngayon sa kanyang bagong breeder's cage. Ayan, samahan nyo kami. Let's go. Welcome kayo dito sa aking stock breeder. Ito, bagong-bago. Ikaw lang gumawa nito, sir? Ako lang. Ang daming ibon. May ilan lahat tong breeder mo, sir? Siguro mga yan eh. Mga 40 pieces, mga gano'n. Pero mas marami sa akin, konti lang ang hen ko. Pero anong mas maraming bloodline dito? Joe Torres. Joe Torres ang pinakamarami. Tapos, nag-accord din ako ng 6 na piraso kay Maxim Palarca. Nag-infuse ako kasi nagagalingan ako sa ibon niya eh. Nagpasok ako ng ibon 6.
Ito mga kaibon, nagdagdag puwersa pala si Sir Roderick. Abangan natin sa mga susunod na karera. Ito. Yan, Sir Roderick, ikaw po, paano mag-prepare ng mga breeder mo bago sila isalang? Mag-prepare ako, siyempre, i-ano muna sila, purga, tapos paligo. Pagkatapos ng yung dalawa, ina-antibiotic ko muna sila. Pagkatapos nun, iyon, katulad nito, meron na akong malaki, pakakawalan ko muna sila. Pag alam ko sa kanilang maganda na, tsaka ko sila hinahango, sinasalang ko na sila. Ganon din naman dati. Meron na rin akong ganito dati, pero hindi lang ganito kalaki. Ganon din ang aking procedure. Ganon pa, bago ko isa lang ang ibo, kailangan healthy ang mga breeder natin para healthy ang kalalabasan ng mga inakay. Yun. Pero pagpipili ng breeder, sir, anong pinagbabatayan mo sa dalawa, yung pagpaparisin mo? Totally, wala naman ako pinagbabatayan sa pagpili ng breeder eh. Ang pinagbabatayan ko kanino nang galing at yung bloodline na nakapasok sa breeder. Yun ang pinagbabatayan ko lang. Kasi parang ano yan eh, pag magaling kasi ang breeder, champion ng breeder, merong porsyento na lalabas din na yung anak ay magcha-champion din o sa mga susunod na anak. Hindi ko naman sinasabing pag champion to champion mag-aanak ng champion, hindi ganon. Ibig sabihin, maglalabas din sila kadalasan ng magaling na magiging anak nung isinalang mo mga breeder. Pero pag breeding, sir, ano yung mga hindi nawawala sa'yo ng mga binibigay mo sa ibon mo? Sobra-sobra ako magpakain talaga sa breeder. Masarap na pagkain. May vitamins, lahat-lahat kompleto. Tapos, isisingit ko na yung wakamoto ko. Yung wakamoto, pampaganda ng digestion ng ibon. Yun, ang inakay nun, binibigyan ko. Sa loob ng 1 linggo, 2 beses ako nagbibigay nun sa kanila. Pati sa breeder. Para hindi bumabagsak ang katawan ng breeder. Kasi, kadalasan yung iba, mga payat yung mga breeder, kulang sa kain yun. Matapos kasi kailangan na isubo nila ang binigay mong pagkain, meron silang pagkain naman na para sa kanila, para hindi sila bumagsak ang katawan. Ikaw, sir, ilan days yung inakay bago mo iwalay sa magulang? Hindi ako nagbibilang eh, basta yung alam kong tumutuka-tuka na, o either minsan hindi pa tumutuka, ako na nagpupot-pot nun. Para pagdating, gusto ko, pag pinalipad ko, nasa diving board, maamo sa akin. Kasi pag yung binigay mo lang lahat sa mga magulang, ang pagsusubo, subukan nyo, napakailap sa diving board nun. Pipitik at pipitik pag nakakita ng tao. Hindi katulad yung na-handfeed mo siya. Yun, magandang alagaan. Yun, maraming salamat po, Sir Roderick. Yan, Sir Roderick, ikaw po, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na bibili ng kanilang gagawing breeders? Sa mga bibili, paulit-ulit naman lahat naman ng mga nagcha-champion at mga magagaling mag-ibon. Kumuha na kayo ng magaling na breeder. Kumuha na kayo dun sa pinagkakatiwalaan yung tao na inaakala nyo mananalo na hindi kayo lolokohin. Okay, katulad yung nakaraang vlog ko, huwag kayo maniniwala sa mga kumpare at mga kaibigan. Eto magaling to tapos siya hindi pa rin nananalo. Linoloko lang kayo nun, walang ganon. Pero pag pinagkakatiwalaan nyo at binigyan kayo ng maganda, yun ang makukutuban nyo sa tao yan eh. Kung ako kasi ganito ko, papaliwanag ko katulad kay Maxim Palarca. Bumili ko ng ibon. Kinaibigan ko muna siya. Hindi ko sinabing kukuha ko ng ibon niya. Magsasabi siya, pupunta kayo sa loop. Sasabi niya, eto, magaling lahat, matutulong niya, eto mga champion. Doon kayo ngayon pipili. Doon kayo pipili yung magiging anak nun or yung breeder na bibili nyo dahil alam nyo na hindi kayo linoko kasi hindi niya alam na bibili ka eh. Parang bibiglain nyo, doon kayo magsisimula. Yun, maraming salamat po, Sir Roderick. Ay, Sir Roderick, ikaw, anong may bibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakakatigim ng panalo? Mga nag-iibon na first time o matagal na nag-iibon na hindi nananalo, dire-diretso lang pag-iibon at saka yung nga sinasabi ko, 1-2 taon, yung pa rin ang gamit mong ibon, abay mag-isip ka na. Magpalit ka na ng bagong linyada para kumuha ka sa mga taong nananalo
Na talaga sa yung sinasabi ko, kakaibiganin mo silang mabuti para bigyan ka ng maganda. Yun lang ang masasabi ko dyan. Yun, maraming salamat Sir Roderick. Pero ikaw po sir, dati, nung unang sabak mo sa karera, kamusta naman po? Talaga yung unang-unang sabak ko, kala ko kalapati no, pare-parehas lang. Ibig sabihin, walang pangkarera, walang yung sinasabing na netoy o native. Ang ginawa ko, native. Pupunta lang ako sa mga kaibigan ko, mga kumpare ko, mga nag-iibo, mga walang singsing. Sasali ko na ng karera yan. Pagdating sa loadingan, para akong tender juicy hotdog talaga. Nandun pusta, puro talo. Lately na nalaman ko na meron palang pangkarerang ibon. Yun, acquired kagad ako, nagtingin ako sa internet kung anong mga lahi, mga ganyan. Unang-unang nahawakan kong lahi, SBR. Nagpanalo sa akin kagad yan. Pangalawa, nakakuha ako ng linyada ni Julio, yung mulawin. At saka binigyan ako ng lahi ng ibon ni Portesa, Pili Portesa. Yun ang umikot lang sa akin, nagpanalo yun. Yung 3 linyadang yun. O, tapos, yun na, puro panalo na. Hanggang sa itong lately na, kailangan natin mag-infuse, nakakuha na tayo kay Joe Torres. Pero, hindi rekta muna kay Joe Torres. Galing kay parang Rico Perez, wala na siya ngayon. Galing kay Rico Perez, tapos puro Joe Torres ang ibon. Nakakuha ko doon, tapos kumuha na kami mismo kay Joe Torres ang ibon. Kaya yun, ayan na sila lahat. Yan na. Karamihan ng baseline ko talaga ngayon, Joe Torres, at saka yung Mulawin Pag-asa. Yung 3 yan ang talagang baseline ng ng kalapati ko lahat. Yun, maraming salamat po Sir Roderick. Ikaw sir, baka may magtanong ng viewers natin dyan. Ikaw ba, mag-out pa ng mga magiging anak ng mga breeder mo? Pwede naman siguro mag-out, kaso depende na lang sa pag-uusap namin yung kung magkano i-out. Pero open ako sa ganon kasi hindi naman pwedeng puro alaga lang tayo, puro karera. Kailangan din mag-out tayo para sa maintenance ng ibon natin. Pwede yung mga pagpasingsing lang din sir. Pwede rin yun. Oo. Ayan, nasa screen yung Facebook ni Sir Roderick. I-PM nyo lang siya. Ayun, maraming salamat Sir Roderick. Ayan, katulad nito. Ito, itutok mo to. Ayan. 3rd overall champion yan ng Capcom. 3rd overall champion yan. Ang linyada niyan, Mulawin tsaka Pag-asa ni Pili Portesa. Ito pala yung Mulawin, no. Ito, checker na to. 3rd overall yan mismo. Kamusta naman sir yung mga naging anak nan? Yung isang malaking trophy doon, sprint race, anak niyan. Okay. Oo, anak niyan, tapos anak na itong itim na to. Itong anak na ito. Yan, yung itim na yan. Yan, marami kayong pagpipilian ng mga breeder ni Sir Roderick dito. Yan. Sir Roderick, maraming salamat. Yan, Sir Roderick, gaano kasaya po ba sa pagkakalapati? Abay, masaya. Sa iyo nga sinasabi ko, miski gumugulong, nandiyan pa tayo. Kahit natalo tayo itong season na to, sa susunod season, lalaban na naman tayo. Napakasaya. Kahit na nakakaranas tayo talaga ng pagkatalo, lalo unang-una, ang mga mahal na parang ibig ngayon. Pare-parehas na lang. Halos pare-parehas lahat nakakagamit ng patuka na maganda, pati mga gamot. Pero, ang saya na bibitawan na nararamdaman natin, lalo pag umuwi ang ibig natin, hindi natin kayang tumbasan ng pera. Ako pa nga pala muli, si Roderick Bergonya, Pigeon Pansier, Nandas Marinas kay Pite. I love this game. Yun, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kaibon na siyempre Sir Roderick. Maraming salamat din sa pag-unlock na makapag-love visit ulit sa'yo. Yan sir, baka pala may mga gusto kayo shoutout dyan. Sinashoutout ko nga pala, unang-una si Wiwit Dog, at saka si Parin Tote Elendog, at si Joseph Dipad, at saka ang mga antropang Tapo. Yan, shoutout sa inyo lahat. Yan. Shoutout sa inyo lahat. At syempre shoutout kay Sir Jericho Diocruz at kay Ma'am Time. Yan. Ayun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta mga kaibon. Keep watching and God bless you all. Thank you.